Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Today, tayo po ay dadako po sa ika-50 salitang binigkas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo habang siya po ay nakapako. At ito po ay nasa John 19:28-30 na may pamagat na Jesus said, I tears. And I quote John 19:28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I tears. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, and bowing his head, he gave up his spirit. And I repeat verse 28 of John 19. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I tears. Alam niyo, yung salita po ng Panginoon, ako'y nauuhaw, I tears, ay isa pong pangungusap na dapat damahin po ng ating mga puso. Uulitin ko po. Ito pong statement ito ng Panginoong Jesucristo. Habang ang dugo po'y tumutulong mula ulo niya hanggang doon sa lupa. Mula sa likod niya na nagtamo ng 39 na sugat hanggang doon sa lupa. Kasama po ng pawis, ay damahin natin ng buong puso. Bakit po buong puso at hindi po ibang bagay? It is simply because hindi lamang po nauuhaw ang Panginoon sa tubig na kailangan niyang inumin. Dahil nga po sa sikat ng init ng araw na almost 6 na oras niya po na binata ang malaking krus. Na magmula nung siya po ay bumaba ng Pretoria ng Pilato hanggang doon sa bundok ng Golgota, ang krus pong malaki ay hindi na humiwalay sa kanya. Napakarami pong tubig sa katawan niya ang nawala. Kaya literal siya po ay nauuhaw sa tubig. But the same time, meron pa pong napakalaking pag-uhaw sa puso niya na kailangan po nating ibigay sa kanya. Intindihin. Kaya nga ito dapat ay damahin ng ating puso. Ano po yun? Yung atin pong totoong pag-ibig sa kanya. Ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Na maaaring kayo ay magtanong, bakit kinakailang mahalin ko siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip? Ito po ang sagot. Dahil siya po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, na lumikha sa atin sa kanyang anyo at wangis. At dahil siya po ang ating Creator, siya po ay meron pong kapangyarihan, karapatan na mag-utos at mag-demand. Kaya siya po ay nagbigay ng batas at ito po ang tinatawag nating the first commandment. At yun po ay nasa Mark 12:30. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. This is the first commandment. Ito po yung unang utos. Karapatan niya pong mag-utos at mag-demand. Siya po yung nag-utos, ito po yung unang utos. At ang demand po niya, we must love Him with our whole being. Ay kung kayo po yung magtatanong, kung bakit napakaraming tao po ay hindi nakapasok sa langit. Hindi lang tagumpay, kahit sila po edukado, may pera. May million, may billion, pero empty po ang puso. Sinubukan na pong lahat ng uri po ng kasalanan. Alak, sigarilyo, sugal, pangangalo niya, pakikiapid. Pagpatol po sa tomboy kahit siya po'y babae. Pagpatol sa bakla kahit siya po'y lalaki. At pagpatol po ng sobra sa isa. Ang tawag po dyan ay polygamy, multiple adultery, multiple fornication. Nasubukan na po ng lahat ang bilyar, ang sabong, ang TikTok, ang casino, ang boxing, ang golf, ang basketball, ang pagtakbo sa politika. Nasubukan na po ng lahat ang pagliliwaliw sa buong mundo. Pero empty pa rin po ang puso. Nasubukan na po ng lahat na magsinungaling, magmura, magkaroon ng maraming ribulto, magyabang, maging makasarili, maghinanakit, magtampo sa mamaang loob, maawa sa sarili. Nasubukan na po ng lahat ang lahat ng uri ng kasalanan, kasiyahan ng mundong ito, kapalaluan ng buhay, at lahat po ng pita ng mata ng laman at ng maling kaisipan. Nagkaroon ng koneksyon, edukasyon, mataas na pag-aaral at pinag-aralan. Pero bigo pa rin. Dahil yung unang utos ay binaliwala ng lahat. Ang unang utos
ay hindi sinunod ng lahat. Yan po ang reason. Ang sino man pong babali sa unang utos ay nagpapatiwakal ng buhay. Ang sino man pong babali at hindi susunod sa unang utos ay magkakaroon ng maraming kalungkutan sa buhay at hahatulan ng kamatayan ng Diyos sa impyerno habang panahon. Yan po ang dinidima ng Panginoong Hesus na uuhaw ako. Uhaw na uhaw po siya sa ating totoong pag-ibig ng una sa lahat at higit sa lahat. Inuulit ko po, bilang creator, karapatan niya pong mag-utos at magdiman. Uulitin ko po, bilang creator at savior ng lahat, God and Lord ng lahat, karapatan po niyang mag-utos at mag-demand ng kaganapan ng kanyang inutos. Hindi po ito debatable, hindi ito argumentative, hindi po ito isang trial and error command. Ito po ay strong command. Ito po ay isang utos na dapat gawin ng lahat ng kanyang nilikat nilalang. Why? Ito lang po yung maigaganti natin sa Kanya na lumikha sa atin at nagbayad ng ating mga kasalanan, ng ating nakakahiya, karimari-marim, karumal-dumal na mga kasalanang nabanggit ko. At patuloy ko pong binabanggit sa programang ito. Na dapat ang namatay sa krus ay tayo. Siya po ang pumalit. Dapat ang napuno po ng karamdaman at namatay sa mga sakit na yan ay tayo, pero siya po ang kumuha ng karamdaman natin. Dapat tayo po ang nabuhay sa kaguluhan, sa maraming problema, at nanatili po tayo riyan hanggang tayo po yung mga matay, pero kinuha niya at pinalitan niya ng kapayapaan. Yung atin pong kahirapan ay pinalitan niya ng kasaganaan. Yung ating takot, lungkot, pag-aalala ay pinalitan niya po ng katiyakan, ng tagumpay ng buhay at pag-asa na meron pong tatanggapin. Yung atin pong magulong mundo ay pinalitan niya ng mapayapang daigdig. Kaya ito pong paghingi niya sa atin ng pag-ibig ay dapat nating ibigay kaagad. Higit natin siyang mahalin sa pera, kotse, pinag-aralan, trabaho, negosyo, kamag-anak, pamilya, kaibigan, kakilala, boyfriend, girlfriend, asawa, anak, magulang, kapatid. At tayo bilang isang pamilya dapat ay wala pong jealousy pag merong nagmamahal sa pamilya natin ng higit sa Diyos, una sa lahat at higit sa lahat. Dapat tayo po yung natutuwa. At dapat hindi lang tayo natutuwa, tayo dapat ay sama-sama na nagmamahal sa Diyos ng una sa lahat at higit sa lahat. At ini-encourage ang bawat isa na ito po'y gawin araw-araw. Habang panahon. Kasi ito lang po yung maigaganti natin sa kabutihan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng ibayad dito yung pera, sasakyan, pinag-aralan, o kung ano meron pa tayong kariktang katanyagan, koneksyon, posisyon, pwesto, magandang kaanyuhan. Why? Galing sa Kanya lahat ito. Hindi tayo nagkaroon malibang siya ang nagbigay. Ang tanging galing sa atin ay yung ating pasya na siya po'y mahalin. Ng una sa lahat, higit sa lahat ng ating buong katauhan. Yan po ang galing sa atin. At yun po ang dapat nating ibigay sa Kanya. Hindi natin dapat ibigay ang ating pag-ibig sa rebulto, sa patay na tao, sa mga albularyo, espiritista, fake healer, pyramid healer, nang higit sa pag-ibig sa Panginoon. Mahalin po natin ang lahat ng tao, mabuti masama, ayaw sa atin, ang gusto natin, but not above our love to Christ. At yung pag-ibig natin sa mga ayaw sa atin, ang purpose po ay maligtas sila, hindi para magpaalipin sa kanila at magpatuloy sila sa pagmamaltrato sa atin at paggawa ng kasalanan. At yung pag-ibig natin sa pamilya natin at sa lahat ay normal dahil tayo po ay merong isang pinagmulan at tayo po ay isang pamilya. Pero hindi po siya dapat higit sa pag-ibig natin sa Lord. Marami pong klase ng pag-ibig sa Bible. Yan po ang brotherly love. Yan po ay pag-ibig ng bawat magkamag-anak. Pag-ibig ng mag-asawa sa kanilang asawa. Pag-ibig sa kaibigan. Pag-ibig sa kaaway. Pag-ibig sa hindi kaano-ano. Pag-ibig sa taga-ibang bansa. At ang lahat po ng pag-ibig na i-apply natin para ipadaman sa kanila ay meron lang isang source. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mahalin natin siya ng una sa lahat at higit sa lahat na ating buong pagkatao ay napakahalaga upang ito po'y dumaloy sa atin patungo sa kanila. At sila po'y mga ligtas. Kaya maging ang atin pong paglilingkod ay ito lang ang dahilan. We love Jesus. We love the Father. We love God the Holy Spirit. We love God with our whole being. Hindi tayo naglilingkod dahil tayo po ay pagpapalain niya, papayamanin, bibigyan ng kotse, bahay, lupa at maglilibot tayo sa buong mundo. Tayo po'y magiging sikat, ilalagay sa TV at radio. No. Ako, ang motibo ko po at kadahilan ba't ko siya pinaglingkuran, isa lang, pag-ibig sa Kanya. Hindi yung meron akong tatanggipin sa Kanya, ay bibigay siya sa akin, o meron akong magiging pakinabang sa Diyos, sa Panginoong Hesus. No. It is simply because I love Him. Because He first loved me. Dapat ganyan din po sa inyong lahat.
At ang paglilingkod po natin ay voluntarily, joyfully, willfully. Kasi nga out of love. Nakita niyo pa yung naglilingkod na ang basehan po hindi pag-ibig. Pag hindi dumating gusto nila, tumitigil. Kahit tinawag po ay natawag na senior pastor, bishop, lead pastor, head pastor, hindi naman nagpo-full line. Nakita niyo po yan. They love comfort more than they love God. They love what the world will say. They love the praise of men more than the praise of God and what God will say to them. Nakita niyo po, marami pong naglilingkod dahil sila po ay napangakuan ng malaking sweldo, posisyon, karangalan, impluensya sa mga politiko, favor sa mga tao. Pero pag hindi nila tinamo, ano nangyari? They give up, they betray Jesus, they deny God, and they backslide. Nakita niyo po, yung napakaraming dumadalo. Pagdating po sa pagtatrabaho, maaga na dumadating kasi ayaw nilang matraffic sa daan. May sariling sasakyan o nagbabayad sa pampaserong sasakyan. At di sila nakakauwi ng kulang sa oras yung trabaho. Minsan po may overtime pa. Pero pansinin ninyo, nagdating po sa pagdalo sa gawain sa Diyos, sa bagay ng Diyos, late po sila at naunang umuwi. Napansin niyo po yun. Yan ninyo po ang marami. Once a week walang makikita sa church. Pero sa opisina po nila, saan sila nagtatrabaho po Monday to Friday, iba po may Sabado pa, iba po may Linggo pa. Mahabang oras pa po inuubos itong pinakamababa 8 hours. Pero sa church, hindi sila umuubos ng 8 hours. Once a week, minsan po absent pa. Hindi mo sila makita sa prayer meeting, sa midweek services, sa United Corporate Prayer and Fasting. You see that? Napansin nyo, yung mga nagtuturo, ang pagtuturo po 45 minutes to 1 hour, 7 service po yan. Bagamat umabot po ng 1 oras at kalahati, kaya lang pagka inalis mo po yung opening prayer, closing prayer, pagsamba, announcement, bumabagsak po dyan 1 hour na lang. Hindi niyo po napansin yun. Pero pag dating po sa fellowship, pamamasyal, reunion, pagpi-Facebook, at patungkol sa sarili at handaan ng pamilya, nakakalimutan po yung oras. Hindi niyo po napansin yun. Hindi niyo po napansin yung mga dumadalo, namimili ng oras na aatinan, 5 yung services ng iba, minsan 7. Pinipilit po nila ang Diyos ang sumunod sa gusto nila. At yung po mga nagtuturo sa kanila kinompromise ang katotohanan, ginawa po silang baby. Binigyan sila ng pagkakataong mamili ng oras nila kaysa maglagay ng standard time ng Diyos at sila ang sumunod. Ano pong ginawa nila? Ang Diyos pong pinasunod sa gusto nila. Hindi niyo po napansin yun. Hindi niyo po napansin. Up to date po yung marami magbayad ng ilaw, tubig, magbigay monthly ng inutang na sasakyan, magbigay monthly ng inutang na bahay. Nagbayad ng pamasahe sa mga sasakyan kanila pong sinasakyan, taxi man po yan, SUV o bus o jeep. On time po sila magbayad sa mga binili ng pagkain sa palengke, sa supermarket, sa restaurant. Hindi nyo po napansin, pagdating sa mga first fruit and tithes and offerings, hindi lang sila late, marami po hindi nagbibigay. Hindi nyo po napansin yun. Amen. Pagdating po sa sariling pangangailangan, pagbabayad sa mga matrikula ng mga anak, advance po sila. Pero pagdating sa Diyos, pinag-aantay nila ang Diyos. Late na, kadalasan nakalimutan pa. Kasi dumaan na ang 1 buwan, 2 buwan nakalimutan na o sinadyang kalimutan. Hindi niyo po napansin yun. Hindi niyo po napansin, gusto nila lahat po maglingkod sa kumpanya, sa amo, sa barko, sa eroplano. Ano man pong profesyon nila. Pero hindi niyo po napansin, marami mga magulang ayaw payagan ng mga anak na maglingkod sa Diyos. Hindi niyo po napansin yun. Ay kung maglilingkod po, bigyan lang ang Diyos ng ilang minuto, 1 oras. Pero yung pong pagtatrabaho hanggang mamatay po sila, dapat magtrabaho at magnegosyo. Pinakamababa nga ay 8 oras. Hindi niyo po napansin yun. Hindi niyo po napansin, napakarami po ang tao nagsasabi sa boyfriend, girlfriend niya paulit-ulit, I love you, I love you, I love you. Sa asawa niya lalaki at babae, mga anak, mga magulang, kapatid. Hindi niyo po napansin yun. Pero hindi niyo po ba rin natanong at hindi niyo pinansin? Sino kaya sa mga ito nagsabing paulit-ulit, Lord, I love you, 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 I love you. Sino kaya sa mga ito nagsabing paulit-ulit sa God the Father, I love you, Father God, I love you, 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 I love you. Hindi niyo po napansin, marami pa mga lalaki, pag nililigawan si sister, kinakantahan pa, hindi nagsasawang kantahan si sister, ginigatarahan pa yan, may organ pa yan. Pero hindi niyo po napansin, hindi niyo sila tinanong pagdating sa Lord, hindi sila nakanta ng mahaba. Tinatamad silang mag-organ at mag-gitara sa Diyos. Gumamit ng instrumento. Hindi niyo po napansin, pagdating po sa selfie, pasyalan, swimming, pag-abroad, tourism, okay po sila kahit may dinaramdam, kahit ano pong klima. Hindi niyo po napansin pagdating sa Diyos, hindi sila okay. Lagi silang may alibi, may explanation, may paliwanag, ala silang time sa Diyos. Hindi niyo po napansin kahit puyat sila at pagod, magtatrabaho. Kaya nga natawag silang frontliner Hinangaan po natin.
Wala nating sawang pinagpipray na ingatan ng Diyos. Pero hindi nyo kaya sila natanong, pagdating po ba sa Diyos, sila po ba ay frontliner? Sila po ba handang magpuyat para sa gawain ng Diyos, magpagal na magpagod? Magbayanihan, maglabas ng pera, pumunta ng malayo kahit walang tulog? Kalimutan ng pamilya para sa kapakanan at karangalan ng Diyos. Hindi nyo po napansin yun, hindi nyo sila tinanong. Hindi nyo po napansin, napakarami mga politiko. Matagal na po sa posisyon, magmula po sa tatay, pumalit yung asawa na babae, pagkatapos pumalit yung anak, tapos anak, tapos mga apo. Nagkaroon na po ng political dynasty. Na lahat po ng pamilya ay naglingkod sa politika. Na marami pong mga taong bayan sa isang distrito, isawang-sawa na sila-sila na lang. Dahil magmula po sa lolo hanggang doon sa great-grandson and granddaughter. Siya pong nanungkulan sa bayan. Hindi nyo napansin nyo sila tinanong. Wala naman sa kanila naglingkod sa Diyos ng full time. Ay kung meron pa maglilingkod ng full time, ayaw nila, pinipigil nila, kinukulong, sinasaktan, pinagwiwikaan, pinagkakaisa. Hindi niyo po napansin, pagdating sa pag-abroad, ayaw pong malate ng marami sa eroplano, pagkuha ng passport, pagpila sa immigration, paglabas sa immigration. Hindi niyo sila natanong at napansin, pagdating sa Diyos, nila ginagawa yan. Hindi sila tinatanong, ba't sila ganon? Umaaring kayo kaya na kinakausap ko ngayon. Hindi niyo po napansin, pagdating sa sarili, maluho sila. Pagdating sa bigayan sa Diyos, kuripot sila. Hindi niyo sila tinatanong kung bakit. Hindi niyo po sila tinanong at hindi niyo napansin bakit ang dami nilang rebulto. May Forest na, may Padua na, merong Maria, may Jose pa, may Labrador pa, may Peregrine pa, at marami pa. At ang tinatawagan patay, may Diyos na buhay. At isa lang naman ang Diyos. Pero sila ang daming rebulto, ang daming tinatawagan. Hindi niyo po napansin yun. Hindi sila tinatanong. Hindi niyo po napansin marami gustong gumawa ng mga building para sa Diyos. Hindi niyo sila tinanong bakit ayaw nilang papasukin ng Diyos sa puso nila para siyang maging building, habitation, sanctuary, temple, tabernacle ng Diyos. Kagaya ng sabi niya sa mga Israelita in Isaiah 66:1 and 2, that heaven is my throne and earth is my footstool. What kind of place or building will you build for me? Have I not created all these things? Isipin niyo po yan. Now, marami pa po akong pwedeng sabihin. Hindi sila tinatanong na pagdating po sa basketball at panonood po ng basketball sa bahay nila. Boxing, wrestling, golf, UFC fighting, yung pong mga balita, pelikula, istorya, babad sila sa TV. Hindi sila tinatanong, hindi nyo napansin. Kung meron silang oras, manood ng oras ng himala. Mag-pray, makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible. Hindi nyo po napansin, may mga dyaryo sa bahay nila, maraming pocketbook, at napakaraming librong binabasa, lalo na kung sila po ay mag-i-examine bilang lawyer, doctor, nurses, architect, engineer, foreign relation course, political science, gusto maging diplomat. They spend much time reading. Nakakalimutan na pong kumain. Hindi nyo napansin, hindi man nila binabasa ang Bible. At pag nakabasa po ng isang kabanata, inaantok na, binababa na ang Bible. Hindi sila tinatanong o maging sarili ninyo. Hindi nyo napansin pagdating sa sarili nila at pag nag-birthday po may mga kaya milyon yung tinatapon. Isang gabi sa hotel milyon. Tinatawagan po yung mga kaibigan, yung mga horado, general, politiko, senador, congressman at mayayamang tao. Hindi nyo napansin, pag may Bible study, hindi sila nag-iimbita ng mga taong ito. Hindi sila gumagasta ng ganyang kalaking pera. Ay kung gumasta po ng mas lesser dyan, maraming dinidiman. Hindi nyo po napansin. Hindi sila tinatanong o yung sarili nyo kaya. Hindi nyo po napansin, lagi tayong may reunion na sa family vacation. Iba po every month may family vacation sa ibang bansa. Iba po 4 times a year, iba po 3 times a year. Laging may reunion. Nag-uuwian po yung taga-ibang bansa para sa kanilang once a year reunion. Pero hindi nyo po napansin. Bilang isang pamilya, wala silang time para sa corporate worship, corporate prayer, corporate Bible reading. Ang paliwanag ng marami, may trabaho at nasa ibang bansa ako. Pero pag reunion, lumuluwas. Gumagasta ng pera. Pagdating sa Diyos, maraming paliwanag. Hindi sila tinatanong. Hindi nyo napansin yun? O maaaring isa kayo roon. Hindi nyo po napansin, generally speaking, lahat ng tao sa mundo, pag ang Diyos po pinag-uusapan, tamad sila. Pag artista, politika, sales ng kotse, sales sa mga mall, supermarket, sino yung bagong mati ni idol, sino yung nanalo sa boxing, sa golf. Tumitili po mga tao.
nagbibigay ng panahon at oras. Marami po nalilipasan ng pagkain at marami po uma-absent sa trabaho. Have you think of it? Na marami pa akong pwedeng sabihin. Pero malinaw na po sa inyo ngayon kung bakit ang sabi ni Jesus, nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Maliwanag na po sa inyo ngayon ang statement ng Lord. Nauuhaw po siya. Uhaw na uhaw. Sa atensyon, panahon, pag-ibig ng buong mundo ng sangkatauhang nilikha sa kanyang anyutwangis na niligtas niya sa apoy ng impyerno. Uhaw na uhaw. At yun po yung sinasabi ko sa inyo na ako po'y naligtas, grabe pong iyak ko. It takes almost 1 week. Naladama ko po sa puso ko yung malaki ko pong kasalanan at pagkukulang sa Diyos. At pasasalamat at sa gitna ng aking pagsuway, niligtas niya pa rin ako. Na hindi na kayo dapat magtaka nang ako po'y nagpasya kaagad. Walang nag-motivate sa akin, walang nangako ng sweldo na hindi ko nga alam yung susunod kong kinabukasan at kakainin. Pagkalipas ng 3 buwan na ako po'y naligtas, ako po'y nagpasyang mag-full time. Iwanan ang negosyong kumikita ako ng libo-libo, daang milibot milyon at magiging bilyonaryo pa ako kung hindi ako tumigil. At nagsimula ng gawain sa kalsada ng West Point. Walang inaasahang sino man, kundi ang Diyos. Na ang lagi kong sinasabi sa puso ko, ito lang ang magagawa ko sa Diyos, ang paglingkuran siya ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip. Tanda na siya'y mahal ko ng una sa lahat at higit sa lahat. At ito rin yung dahilan ko kung bakit siyam na ulit akong iniwan ni Nanay Ellen. Hindi ako tumigil mahalin ng Lord at maglingkod sa Kanya. Ito rin ang dahilan ko kung bakit pinersecute po ako ng iglesia na saradong isip, mali yung aral na tinanggap at ayaw ng katotohanan at nabubuhay sa kanyang doktrina at kamalian. Pero hindi ako natinag. Ito rin yung dahilan ko kung bakit napakarami kong kaibigan na iniwan akong lahat at ako'y nag-isa. Pero hindi ako nag-isa. Kasama ko, minahal ko at pinaglingkuran ko, si Jesus. Hindi ako nalungkot, na homesick at nagtanong ba't ako nagkaganito o na-depress kaya o sa mamaang loob. Inari ko pong karangalan na ako'y nakapaglingkod sa Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit nung inalako ko ng Panginoon ng blank check ng Open Heaven ng June 1988, ng lahat ng bagay, hindi ako humingi kahit ano. Ang hiningi ko ay siya maging kagaya at matapos ang kalooban ng Ama. Sapagat ang minahal ko ay siya, hindi yung meron siya. Ang minahal ko ng buong puso at buong katauhan ko ay siya, hindi yung ibibigay niya. Ang minahal ko ay siya, hindi yung kaharian niya. Siya, hindi yung tatanggapin ko mula sa Kanya. At ito ang dahilan kung bakit pag sumasamba ako'y umiiyak ako. Dahil ako'y sumasamba hindi para kumanta at ipaabot sa maraming meron ako na memorize na kanta. At para sabing maganda ang boses ko at i-impress ang sino man. Ako po'y sumasamba sa Kanya ng may luha sapagkat mahal ko siya. At siya po'y karapat dapat mahalin at sambahin. Yun lang po ang reason ko. At ako'y sabik sa Kanya. At ito rin ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabing habang sumasamba kayo, itaas nyo yung 2 kamay dahil dadalawin niya kayo. Dahil wala pong nagmahal sa Kanya at nanabik sa Kanya at nagmithi sa Kanya, ang hindi niya pupuspusin ang presensya niya. Yun po ang sabi na Acts 5:32. Those who obey God will be filled with the Holy Spirit. At yung pong pagsamba sa Kanya, bunga ng pag-ibig sa Kanya, ay pagsunod sa utos niya, the first commandment. At isa itong reason kung bakit nag-appear sa akin ng Lord noong June 1988. 2 taon na yan, araw at gabi, ay kinasabikan ko ang Panginoon. Magmula na ako po'y makakilala. Yung 2 taon at kalahati na yan, because I was converted January 12, 1986. Ang puso ko'y sumisigaw araw at gabi, naghahanap ng Panginoong Hesus. Pinulipil ko po ang Jeremiah 29:11, verse 11, 12, and 13, especially verse 13. If you will seek me with all of your heart, you will find me. Pinulipil ko po yun. Pati yung Hebrew 11:6, that God is a rewarder of those who diligently, wholeheartedly, earnestly, patiently, intensely seek Him. At ang naging reward ko po ay siya. Yun po ang reason. Kapag may nagtatanong sa akin kung bakit ko po naranasan yun at sila hindi, nagpipray naman sila. This is the answer. Hindi dadating ang Lord basta-basta't mag-ayag ng kanyang sarili, malibang pinurub mong mahal na mahal mo siya at sabi ka sa Kanya. Wala tayong ililihim sa Diyos. Hindi man po alam ng maraming, ginagawa po ng marami sa Panginoon po. Hindi naman totoong pag-ibig at paghahangad sa Kanya. Ilang minuto pa lang, ayaw na nila, inantok na sila pag naka 1 oras, 2. Hindi sila sincere, hindi po sila
determinado. Hindi po ako ganon. Hindi po hihayag ng Diyos ang sarili niya sa sino man na hindi siya pinahalaga ng higit sa lahat at kinasabikan paulit-ulit. Hindi na rin ba't ako namumundok to be alone with God. Para malaya ako makapag-commune dahil yung mga kapitbahay ko po tabi-tabi nga kami ng bahay, ayoko pong magreklamo. Dahil maingay ako mag-pray, malakas po ako mag-groaning, mag-weeping. At madaling araw ako po nasa tuhod ko na ayoko maistorbo sila. At pag ako po hindi nasiyahan sa 7 oras sa room namin sa Ermin Garcia, ako po nagpupunta po ng Ateneo, ng Lasal. At nagpupunta po ako ng Kahuyan hanggang ako po abutan ng gabi ro, nag-iisa, sumasamba, nag-groaning, nagpipraying in the Spirit sa Diyos. I enjoy the Lord. At yun ang dahilan kung bakit kahit nagbibiyahe ko mag-isa, hindi ako nalulungkot. May organ, may gitara, may camera, may song leader o wala tuloy po ang pagdalaw ng Diyos sa mga tinuturuan ko. Dahil ang pinangaral ko ay si Kristo, hindi ang Jesus Essential Worldwide Ministries. Kagaya ng ginagawa ng maraming pinapangaral, yung pangalan ng fellowship nila, hindi ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kanila. Na yung pinapangaral ng maraming doktrina nila, yung kanilang reliyon, si Maria, si Jose, si Porres na walang kaya magligtas, bukod sa tao lang ay patay na. At ang naka-advertise ay ribulto nila sa mga programa nila. Nakakakilabot ng kasalanan sa harap ng Diyos. Hindi ako kagaya ng marami na hindi pinapangaral si Kristo. Bubuksan yung Biblia at sasabihin, okay, magtanong at sasagutin ko kayo pero yung sagot po mali. At papaniwalaan po ang marami pag siya po yung sumagot galing sa kasulatan. Pero ang totoo, pag naunawaan mong sagot niya ay out of context, perverted, twisted. Hindi nakapasa sa law of hermeneutics and homiletics. The law of interpretation or the science of interpretation. Pero napaniwala po ang marami kasi ngayon walang alam sa kasulatan. At nakumbinsi ng paliwanag na, hindi, binasa naman yan sa Bible Pero hindi naman po yun ang meaning. Dahil pag binasa mo ang buong aklat na yun at buong sulat na yun, magugulat ka. Hindi yun ang ibig sabihin kagaya ng pinapaliwanag ng sumasagot ng mali na nagtuturo ng tamang daan ng kamatayang kapahamakan. Hindi si Kristo pinangaral nila. Kaya yung pananampalataya ng mga tao ay wala po sa Diyos, wala kay Jesus. Ando daw sa talino na nagtuturo. Pero ang totoo, wala namang talino. Kasi wala namang pinirform na power Walang dinisplay na power. Wala kang nakitang glory. Wala kang nakitang himala sa program nila kahit isa. Wala kang nabalita ang himalabo ang matay luminaw. O may cancer ay gumaling. Wala kang makitang himala kahit kalahati. Kahit minsan. Hindi naman na ipangaral si Kristo At nagpaalala po si Pablo, paulit-ulit sa kanyang sulat kay Timoteo, yung unang Timoteo, ikalawang Timoteo na tinatawag nating pastoral letter. Paulit-ulit na lang. At si Apostle John, sa kanya pong aklat in 1 John chapter 4, verse 1, 2, and 3. Nag-iingat daw po tayo sa seducing demon, seducing spirit, na nagkalat ngayon sa huling ito ng mundong ito, na nagsipanahan at nagsipagpunta sa mga nangangaral ng pinangaral ay hindi si Kristo. At ginagamit ang kasulatan parang i-advertise talino nila. Hindi ang Diyos ang karunungan niya at kanyang kapangyarihan. Na sinasabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 2:1-5, upang ang pananampalataya ng mga tao ay mailagay sa Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Upang ang pananampalataya ng mga tao ay mailagay sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po sa talino ng tao. Kaya napaparangalan po yung nasagot ng mali. Nagtuturo ng dating daan ng kamatayan, tamang daan ng kapahamakan. Oo, mga minamahal. Hindi po yan ang motivasyon ko. Pag-ibig kay Jesus. Kaya marami po, hindi po naligtas. Kasi marami pong programa sa radyo, television. Ginagamit po yung mass media ngayon, yung Facebook, yung YouTube, yung Twitter, internet. Lalo ngayon, marami po nagla-live streaming. Pero ang question, si Jesus ba ang pinangaral? At kung si Jesus po yung naipangaral, naipangaral ba ng lubos o kalahati? Si Jesus po ba yung nahayag? Naranasan po ba ng nakikinig? May gumaling ba? May lumaya ba? Meron bang buhay na bago kagaya po ng mga binabasa kong testimonies? Paulit-ulit na lang. Actually, pinipigil ko lang po yung testimonies. Pero alam po ninyo, kung ako po yung magbabasa ng testimony sa isang araw, daan po ang magpapatotoo. Dahil ang napapagpala po sa programa ng Oras ng Himala, sa buhay ng Man of God, sa TV, radio, personal, sa YouTube, sa Facebook, here and abroad, ay hindi po daang libo, hindi po milyon. Kaya hindi nakakapagtaka na yung babasahin ko pong testimonies at praise report sa isang araw po 100 pataas. But I limit that para makapangaral sa inyo ng patungkol sa Panginoon at maranasan yung pag-ibig niya, kabutihan, kagandaang loob, kagalingan,
At ang dati nang tumanggap sa kanya ay magkaroon ng pagkakataong maging kagaya niya. Ito po ang reason kung bakit wala ako hiningi kay Jesus. 4 na oras kaming nag-uusap. 4 na oras. Wala akong hiningi kahit ano. At ang sabihin ko po sa kanya, ang gusto ko ay siya, ang maging kagaya niya, ang matapos ang kalooban ng Ama. Pinatungan niya po ako ng kamay. At buong katauhan ko po ay para po akong nasunog sa glory ng Diyos. Yung buong katauhan ko po ay nag-apoy. Lahat ng bahagi ng katawan ko po ay nangatal at nanginig. At ako po ay nakalapasay sa paan ng Panginoon. Alang sabi niya, anak, build me a true church. Teach her to love me, serve me, worship me, and obey me. Teach her to be like me and present her perfect in my any moment coming. Yan po yung mandate ng lingkod ng Diyos. At yan ang reason ba't naitayo ang Jesus is our shield. That was 1988. And then, nung dumating na pong 1989, the Lord said, Son, itayo mo ang Jesus is our shield. Hindi niyo po napansin, 1988 po ako. Binigyan ng Lord ng mandate, pero hindi ko tinayo ang Jesus is shield. Hindi naman niya sinabi. At yun po yung paalala ko po sa lahat na nagtatayo ng sarili niyang fellowship sa pangalan ni Jesus. Hindi naman pinapatayo. Mapanganib po yan, delikado. Wala tayong anointing dyan. At ang nakakalungkot po, yung iba po galing pa sa division. Nagsinungaling pa po yung mga dating pastor ng isang spiritual director ng isang namumuno na nasa Bible ng sinungaling hinati ang church. At ang issue po, pera, pangangalunya, ambisyon sa buhay, pride, inggit, sama ng at habag sa sarili. Sama ng loob kasi yung gusto po niya hindi naibigay. At ang ginanti po, hinati ang church. Nagsinungaling laban sa spiritual director and directress. Hinati ang church. Nakakuha po ng ilan, anong ginawa? Nagtayo. Nagpalit ng pangalan. At sila na po ngayon yung spiritual directors and directress nakakakilabot. Napakalaking karimari-marim na kasalanan na may kaakibat na kaparusahan. Hindi niya napansin. Puno na ako ng glory, nakausap ko, Lord. May mandate na ako, hindi ko tinayo ang Jesus shield. It is only when the Lord spoke to me nang dumating po ang 1989. Anak, itayo mo ang Jesus shield. At doon po nagsimula ang Jesus Shield Worldwide Ministries na na-register. At ngayon po worldwide na. October 1989. 30 years pa lang ang Jesus Shield. We cover the world. Dahil pinatayo siya ng Diyos. At ang motivation po ay pag-ibig. Hanggang ngayon, yan po yun. Yung mga full-time po rito, puri ng Panginoon, lahat po yan nagsipaglingkod dahil sa pag-ibig sa Diyos. Kasi wala pong tatanggapin si tatay at si nanay sa Jesus Shield na ang dahilan po hindi pag-ibig. Wala. Gaano ka katalented, gaano ka kagaling kumanta, mag-gitara, mag-organ, mag-camera, kay professional ka, kay perfect ang English mo, kung ang dahilan mo hindi pag-ibig, hindi ka namin kailangan sa Jesus is our shield. Ang Diyos po ang pumili, tumawag. Ang lahat po na naglilingkod dito, isa lang ang dahilan, pag-ibig. Kasi kung meron po ibang reason, hindi sila para sa Jesus is shield. Hanap sila ng ibang fellowship. Ang tangi pong reason ng paglilingkod dito sa Living Life Jesus Church ay isa lang, pag-ibig. Ang mga nag-aayuno po rito, walang bayad. Ang mga nagpipray araw at gabi sa pangunguna po namin mag-asawa. Hindi naman pwedeng ang manguna iba ako yung namumuno Wala pa sila, buhay ko na yan Kaya nga bumaba spirit sa kanila Pagkakaiba nga lang yun, hindi ako nag 40 days. Dahil hindi naman pinagawa ng Diyos Pero yung mag-ayun ng manalangin, siyempre sa leader lang sisimula yan. Yung banal na pamumuhay, matuwid na pamumuhay. Paano maging ehemplo ang leader? Kung walang nakita yung mga pinamumunuan niya sa kanya mula doon sa mga staff, full-time associate patungo sa kongregasyon. Wala pong ganun. Naintindihan niyo po ako. 30 years pa lang ang Jesus Shield, ito na po kami. Kaya lagi ko ang sinasabi sa Lord noon pa, Lord, bigyan mo pa po ako ng 20 taon. Bilyong kalalawa dadalhin natin sa langit. Pero hindi ko po alam kung makaka 20 years pa po tayo rito. Sila nga alam ko, bababa na ang Lord. Pero kahit hindi tayo umabot ng 20 years dito, umaring sumobra pa. Umaring kulangin. Isang bagay ang sigurado. Tuturuan ko po ang lahat mahalin ng Panginoon. Buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. At maglilitas ang buong Jesus Shield Worldwide Ministries ng kaluluwa hanggang meron po kami oportunidad. Wala po kaming perang bubulukin sa bangko at iiwan sa Antichrist. Kahit bilyon-bilyon na trilyon po ibigay ng Diyos na pera sa ministeryong ito, uubusin ko po ito lahat sa pagliligtas ng kaluluwa. Itutulong sa nangangailangan. Ibibili ng mga gamit at gagamitin lahat para sa kaganapan ng kalooban ng Ama. Naintindihan po niyo ko. Can you imagine kung lahat po naglilingkod ganyan? Ang dahilan ay pag-ibig. Yung nga po yung sinasabi ko palagi sa marami.
Sabi ni Bishop, tinawag siya ng Diyos, narinig niya tinig ng Diyos. Meron daw siyang anointing. O sige. Sabi ng senior pastor, ganun din. Tinawag siya, meron siyang anointing, narinig niya tinig ng Diyos. O sige. Sinabi naman ng lead pastor at senior pastor, yun din, tinawag siya ng Diyos, may anointing siya, narinig niya tinig ng Diyos. O sige. Ba't di kayo nagpo-full time? Ba't di kayo nagpo-full time? Tinawag pala kayo, narinig niyo tinig ng Diyos, may anointing kayo, ba't di kayo nagpo-full time? Tapos tinuturo niyo yung 7 last words ng Lord, lalo ngayon. O paano niyo ituturo itong sinabi na Lord na ikalimang wika na, I tears, nauuhaw ako. At nung early days ko, ang dami ko narinig na nagturo niyan. Kasi isa ako sa speaker noon eh. Bago ko, sila muna. Dahil naibigay na po yung 7 wika ng Lord, 7 speaker yan. At kadalasan ako yung huli. Kung sino muna yung sikat at magaling, at so-called prayerful at anointed, siya yung una. Siya po yung kinakasabihan ng mga tao. At yung hindi kilala, kagaya ko, pakikinggan na lang, in respect doon sa nag-organize, pero dahil hindi ka kilala, hindi ka rin ma-qualified na pastor sa paningin nila. Dahil, siyempre, bago tayo sa Lord, hindi nga naman tayo ordinaryong reverend. Wala nga akong balak na maging spiritual leader. Nataon lang na ang Diyos sama sa akin at binigay niya ako ng grasya magsalita sa mga churches. Tinuturo na nila yan Narinig ko na yan Kasi nga ako nga ang last Laging kadalasan ako last. Kung di man ako maging ikapito, minsan ika-6 ako. Kaya itong ikalimang salita na Lord, naririnig ko na yan noon pa. Nauuhaw ako. Tinuturo nila yan. Pero yung mga nagtuturo, hindi full time. Nagninegosyo, nagtatrabaho. Yung mga asawa na nagtitinda ng ginto doon sa bangketa. Tinapayagan ng mga pastor. Alam nyo, na magsama kami ni nanay at doon dumadaan kami sa pagsubok, kinuwento ko na nga sa inyo, walang sweldo sa kalsada. Sabi niya, magtatrabaho ko. Sabi ko, alam mo, hindi kita ako pinakasalan para pagtrabahuin. Insulto sa amin ng Lord yan. Dapat ang nagtatrabaho, lalaki, hindi babae. Hindi po ako pumayag. Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag. Ako itutuloy mo yan, alam ng Diyos, wala akong pagpayag. Bubuhayin tayo ng Lord. Even though, hindi ko po kinukundi na po yung marami na mag-asawa na babae po yung nagtatrabaho. Siguro, ang reason niya, hindi siya tinawag ng Lord. Hindi siya sumusunod. Hindi pa bukas ang puso niya sa bagay ng Diyos. Hindi niya naunawaan ang maraming kasulatan. Ay, intindihan ko po yun. Kaya kailangan niya magtrabaho. So, naunawaan ko po yun. Ang sinasabi ko, tungkulin ng lalaki, ipinaako sa babae. Hindi itong ganitong kadahilanan. Yun po yung problema nun. Kaya nagtuturo silang nauuhaw ako. Sabi ni Jesus, pinangangaral nila yun, pero yun nga po nakita ko. Maging ngayon. Tingnan niyo po sa mga Facebook page nyo, puro live streaming po lahat ngayon. Tingnan niyo po yung mga nagtuturo. Kasi nga, 7 last words lahat po yan Tingnan niyo nagtuturo. Title, lead pastor, senior pastor, rin ang Panginoon, bishop, spiritual director. Pati po hireling ngayon, nag-live streaming na rin. Yung nagdi-divide ng church. Napiprend pa nga ng iba yan. Kasi pag nag-Amerikana yan, at saka nag-nekta yan, akala mo talaga, honorable. At reverend na talagang appointed by God and anointed by God. Pero ang totoo po yan, they anoint themselves and appoint themselves. That grieves God and deceive the congregation of God. Kaya marami po hindi nagtatagumpay Kasi, hindi naman pag-ibig ang reason Alam nyo, nung early years ko po, pagkatapos kong maligtas ng January 12, 1986, hindi pa ako familiar sa tinig ni Jesus, ng Holy Spirit. Pero lagi ko pong naririnig yan. Walang nagturo sa akin mag-pray. You must believe me, wala. But the Lord. Nagsimula akong 30 minutes, 45, 1 hour, on and on and on and on. Ang mahaba akong prayer time, may 20 hours. Fasting pa po ako noon. Ando doon kami sa 5 hermanos sa Tower Street. Maganda na pong bahay yun. Binilis na kami ng Lord. May sasakyan na po tayo na may garahe po yun. Kasama ko po doon ilang full time na hanggang ngayon po anak ni tatay, may asawa na, may mga anak na. Dalaga pa po yan noon, kasama na namin sa bayan. 2 pastora ngayon ang nakasama namin na noon po yung mga dalaga pa. May mga asawa na. 2 mga awit, bali 4 po yan sila. Tapos 2 mag-asawa na nagdadrive. Isa po ay katawang namin doon sa pag-aayos ng bahay ni nanay, pagluluto. Bali 6 po sila. Malaki naman yung bahay. Kasi sa ibaba po sila, sa itaas kami.
Wala akong ginawa nun sa 20 hours na yan, kundi mag-pray, mag-ayuno, mag-worship sa Lord, at magbasa ng mga prayer requests at itaas po sila araw at gabi sa Diyos. Hindi po tayo nagmamalaki, sabi nga ni Paul, marami kong dapat ipagmalaki sa karanasan, but I choose not to do so. Because I want to boast in the Lord. Because I receive an abundance of revelation from God. Marami po tayong encounter sa Lord. At lahat po yan ay memorable, remarkable. Talagang pag si Jesus naranasan mo, hindi pwedeng makalimutan mo eh. More than 35 years ago, yung naranasan ko po sa Lord, noong January 12, noong June 1988 hanggang ngayon, dala ko pa po sa buong katauhan ko. Hindi nawawala sa puso't isip ko. Yan po ang totoong encounter sa Lord. At kahit yan po'y bayaran ng pera, takutin ka ng kamatayan, kulungan, iwanan ka ng sino pa't marami pa, i-appreciate ka o batuhin, it make no sense. Hindi po mawawala yan. Nakabaon sa buong katauhan mo ang encounter na yan. At alam nyo, kada encounter na yan, ano po bunga? Panibagong mataas na pag-ibig kay Jesus. Dahil the more na nararanasan mo si Jesus, the more yung pag-ibig mo sa Kanya nagiging maalab, maapoy, bago sariwa, at palaki ng palaki. Yang totally makalimutan mo sarili mo. Yan po ang nangyari sa akin. At patuloy na nangyari hanggang ngayon. At yan ko po, patuloy na pinapalaki ang buong GCI Shield at ang church sa buong mundo. Nga lagi kong sinasabi at maalala niyo yan. Pag si Jesus minahal mo ng gusto, kahit itapon ka sa Isle of Patmos kagaya ni John the Beloved, hindi ka malulungkot. Wala naman siyang kasama sa Isle of Patmos kundi mga beast, mga hayop. Walang tao ron kahit isa. Walang nabubuhay doon. Kaya doon siya tinapon. Malaking parusa ni Nero po yun. Gusto ni Nero siya po mamatay dahan-dahan. Sa ahas, sa mga hayop, sa ginaaw, sa init, at kawalan ng pagkain. Kasi nilulub nila sa kumukulang mantika si Apostle John. Niyakap siya ni Jesus, hindi po siya tinamlan. At nagalit siyang emperor, tinapon siya sa Isle of Patmos. Siya lang po sa 12 unang laging apostol ang hindi namatay. Siya lang ang hindi napugutan ng ulo. Sa gitna ng kanyang katandaan, hindi po siya nakaranas ng martyrdom. Kaya pag minahal mo ang Lord ng gusto, yung pag-iisa, hindi kalungkutan yan. Yung bakit kasi tayo nalulungkot kahit nasa Lord tayo, kung kanino natin nilalagay puso't isip natin eh. Kaya kung walang boyfriend si sister, tulala. Kung walang girlfriend si brother, malungkot. Depressed. Walang ligaya buhay. Maraming sinasabi na para kanina yung trabaho niya, yung negosyo niya, inipon niyang pera, asan yung pangarap niya, magandang pamilya, maayos na tahanan. And we totally miss the Lord again and again. Alam ko po yung may makasama, alam ko po yung mawala ng kasama, alam ko po yung managana, alam ko po yung magtiis. Yung sinasabi ni Paul in Philippians 4:10-19, naintindihan ko po yun. Kaya kinukot po ito ng maraming pastor, walang effect, walang testimony ang Diyos, walang confirmation, walang manifest presence of God. Kasi hindi naman nila naging buhay yan eh. Pinag-aralan lang po nila yan. Pinangaral lang, pero walang katotohanan sa buhay nila. Alam ko po yan, kung anong ibig sabihin yan. Alam ko po yung contentment. At alam ko po yung sinasabi ni Paul in Philippians 4:13. Kung bakit nagagawa niya ang lahat dahil kay Jesus. Isa lang ang reason. Mahal niya si Jesus. Kasi pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat eh. Walang malayo, walang malapit. Walang hirap, walang ginhawa. Walang buhay, walang kamatayin. Gagawin mo lahat. Para ko po yun yung maunawaan tayong Holy Spirit. Minsan ako po yung napadalan po ng isang article na akin pong kamag-anak na nasa Amerika. Istorya po ito ng butike. Napakaganda po nito. Actually, ito pong story ito ay kinontext sa Japanese story. The story of a lizard. So, nagtatayo po ng bahay yung isa pong Japanese. At natural lang, pag magtatayo ka ng bahay, magpupupukpuk ka. Maglalagay ka ng sahig, maglalagay ka ng kisame, maglalagay ka ng bubong, maglalagay ka ng bintana. At nung siya po ay nagpako ng isa pong sahig o tabla, hindi niya po namalayan na ipako niya puro ng isang butike. At yung pong butike ay hindi na po nakagalaw. Hindi na po nakaalis. Natakpan po siya ng kahoy. So nakalipas po yung panahon, pinagbili po ng hapon yung bahay niya. May nakabili rin pong hapon. Ginawa po na nakabiling hapon, pinarenovate po yung bahay. Pag sinabing ni-renovate, may babakbaking ka dyan, may aalisin ka, may ipapalit ka. At nang papalitan na po yung sahig ng ibang kahoy, nakita po doon ng gumagawa yung nakapakong butike. 5 taon po siya ron. 5 taon. At nagtaka po ngayon yung hapong bumili, umiiling, kung paano nabuhay itong butike. Nakapako, hindi nakakaalis. 5 taon, pero buhay. Nagtaka po siya, umiiling siya. Umahanap po ng sagot yung hapon. Umiiling po ulo niya.
Iniisip niya po yun, pagtulog, pagising. Kung paano nagkaganon. Nakapako po yung butiki. 5 taon po siya ron, hindi nakakaalis na buhay. At umahanap po siya ng sagot. Isang araw, na-discover niya po ang sagot sa tanong niya. Dahil masusi niya pong pinagmasdan yung butiki na nakapako. At nakita niya po ang katotohanan. At yun ang sagot sa tanong niya. May isa pong butiki na araw-araw dinadala siya ng pagkain. Sinusubo sa bibig niya yung pagkain mula sa butiki na malaya. Yung tubig, sinusubo sa bibig niya. Araw-araw. At yung butiking ito na naipako for 5 years na hindi nakakagalaw, nakakaalis, ay nabuhay. At nung makakatanggap na po ng hapon yung sagot, even though hindi po natapos doon ang istorya, ako ay naniniwala. Tinanggal niya na po ang pagkakapako at pinakakawalan niya ang butiki at ito'y ganyang ginamot. Ano po ang lesson? Pag mahal mo si Jesus, gagawin mo lahat ng bagay. Ito po butiki, hindi to tao. Wala po itong kaluluwa, pero meron siyang common sense. Kahit makitid sapagkat siya po'y hayop. Actually, hindi po common sense ang dapat itawag yan, instinct. Dahil ang common sense po para sa tao. Ginamit po niya yan para tulungan yung kapwa niyang butiki. Kasi mahal niya. And after 5 years of being nailed to that wood, she was set free. Hindi mo kailangan ng motivation, hindi mo kailangan ng advisor, hindi mo kailangan ng maraming education, hindi mo kailangan pakiramdaman yung pakiramdam mo kung maganda at sasangayon yung pamilya mo, kamag-anak, sino pa, at marami pa. You will do it by your own personal decision. Wala nag-move sa akin maglingkod, wala nag-motivate, wala nag-pay, wala nag-cancel, wala nag-confirm. I do it by my own choice because I love the Lord. Inuulit ko, wala sa puso't isip ko maging spiritual director, itayo ang Jesus is our shield. Wala. Ang gusto ko lang maglingkod sa Diyos. Bilang pagtanaw ng utang ng loob sa Kanya. Okay sa akin magpunas ng bangko, magbitbit ng attache case ng pastor, naglinis ng church. I have done that. Kasi gusto ko maglingkod, masaya po ako. Mag-imbita, mag-follow up kung sa akong ginagawa. I enjoy it because I love the Lord. Ngayon po, Diyos ko, tinawag si bishop, si pastor, si lead pastor, si senior pastor, may anointing daw siya. Narinig niya tinig ng Diyos. Pero kailangan i-motivate pa para mag-full time, maglingkod ng totoo. It's wrong. It's unfair to Jesus. It's a very, very bad example, beloved. So bad. It grieves heaven. It makes the devil laugh na dapat hindi. Kung nagawa po ng butiki ito, how about you? You are created in the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Nakakalungkod po. Marami po sa atin ang gusto natin kung bakit tayo nasa Diyos na kay Jesus ay yung pera ni Jesus. Yung protection, yung favor, yung provision, yung kotse, yung bahay, yung kanyang kaharian. Dapat ang reason po ay siya. Walang iba. Pag tayo po'y nagpasyang magpakasal at maikasal, dapat ang dahilan po natin kung bakit natin pakakasalan si brother at bakit tayo magpapakasal kay sister, isa lang. Hindi dahil maganda siya, may pera, matalino, masipag, marunong, kilala, pamilya ng politiko, milyonaryo, artista, pamilya ng boksingero, may swimming pool yung bahay, may mamanahin ito. No, that is not the reason at all. What is the reason? You love brother, you love sister, period. That is the only reason. Hindi yung meron sila, kundi siya. At kahit tumaba siya, umitim, hindi nag-gorgeous nung kadalagahan niya at kabinataan niya, still you love her and you love him. Kasi ang reason mo ay pag-ibig. Hindi yung physical attraction. Hindi yung ganda ng boses. Hindi yung ganda ng ngiti kasi may dimple siya. At maayos siya magpulbo. Niririban niya yung buhok niya. Naayos siya yung sarili niya. It's good. Pero hindi po yan ang motivasyon mo. It's love. Kaya nga ang pag-ibig sa puso nagsisimula yan eh. Hindi sa ulo, hindi sa mata. Hindi sa bunsa at pangangailangan. Hindi sa pita ng laman, puso. Or otherwise, kung hindi sa puso nagsimula, hindi pag-ibig yan. Kung nagsimula sa katawan yan, last yan. Kung sa mata nagsimula yan, sa narinig at naintindihan, hindi po love yan. Ang dami pong marriage na failure. Ang dami pong relationship na disaster. Wala nagpaparaya, konting problema, nag-aaway, pinalalaki, hanggang magsumbong sa biyanan, vice versa, ng lalaki at ng babae. Kaya kahit wala pong divorce, sa Bible, walang annulment, walang illegal separation, walang dissolution of marriage, walang abortion. Pinipilit po ng maraming ito po'y palabasing meron. Baguhin ang Constitution para i-align sa kanilang immorality, sa kanilang disobedience and rebellion against God at isatisfy yung kanilang lust of the flesh. Kagaya ng mga Pariseo,
At yun ang reason bakit sinabi ni Lord sa kanila in Mark chapter 10. Nasa simula pa pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae. That is verse 1 pababa. At iiwan nila ang kanilang pamilya at sila'y magsasama bilang isang pamilya, bubuo ng sarili nilang pamilya. Hindi nang sabi po ng mga Pariseyo na hindi kontento sa isang asawa. Bakit binigyan sila ni Moses ng kasulatan na pwede silang hiwalayan? Ang sabi ng Lord, hindi naman ganoon sa una Kailang may gusto niyan At dahil sa tigas ng ulo nyo, pumayag siya. Pero hindi pumayag si Moses para bigyan kayo ng pagkakataong mag-asawa na mag-asawa. Dahil kayo may gusto ang tigas ng ulo nyo. Ang tanging garaw lang talaga dapat dyan ay yung nangalo niya siya. Ay kung ayaw mo magpatawad, tinitigasan mo puso mo, asa sa'yo yun. Pero hindi ka pwedeng mag-asawa. Hiwalay ka lang sa kanya. Minisinterpret po ito ng mga marriage counselor at nagtuturo po ng mali. Yan totoo po kasi mga Pariseyo ng time nila. Nationwide po yan Practice ng Israel yan Ng Old Testament pa yan. Yung leader ng Israel, yung mga elder. Ang kinakatwiran nila kahit wala pong kasalanan yung mga asawang babae. Kasi sa kulture nila hanggang ngayon, yung babae pwedeng ihiwalay sa kanila Ngayon, punta ka Israel, ganyan yan. Wala kang problema ron. Pero pag lalaki, ang ihiwalayan mo at ikaw babae, ang ihiwalay sa lalaki, dadaan ka sa butas ng karayom. Hanggang ngayon, batas po nila yan. Ipuprove mo kung bakit gusto mong hiwalayan yung asawa mong lalaki. Ibibigay mo yung pinakamabigat na grounds. At pag nakapasa po yan sa committee ng mga Pariseyo, maglalabas ka ng pera. Compensation ng lalaki hiniwalayan mo. Pero pag babae yung hiwalayan ng mga Pariseyo, hindi ganon. Saglit lang po yan. Hindi na kailangan ng mahabang papel, na marami pa pong ebidensya. Basta ayaw nila, ayaw na. At yun lang. Kung may mga anak, bibigyan ng sustento. That's it. Sa babae po, hindi ganon. Pag ayaw na ng babae sa lalaki at ang babae nagpa siyang hiwalayan ng lalaki, dadaan siya sa butas ng karayom. Yan po ang ginawa po ng mga Israelita nung time nila. From the Old Testament. Ngayon po pinaraktis po ng mga Hudyo ngayon na masyado pong conservative sa kanilang faith, pero hindi naman po siya biblical. Hiniwalayan nila yung mga asawa nilang babae kahit hindi ito nangangalon niya. Dahil gusto nilang mag-asawa ng iba. Ang reason po nila, pita. Sasabihin lang nila, hindi niya inaayos yung bigote ko. Hindi niya inahanda yung sombrero ko. Hindi niya inaayos yung balbas ko. Yung kasuotan ko, yung tunic ko, hindi niya inaayos. Yung pagkain ko, hindi niya inaayos. So yun lang ang reason niya. Kaya gusto niyang hiwalayan. Ayun ang sinasabi ng Lord. Walang basis yung reason niyo At hindi po payag si Moses kasi gusto niya. At yun ang utos ko. Matigas ulo niyo. Hindi naman sila nangangalon niya At in case na nangalon niya sila, dapat patawarin niya yan. Mabuo kayo muli. Dahil yan naman ang sabi ng Ephesians Forgive and forget. Yun din ang utos ng Lord. Habang siya po yung nakahang sa cross, unang utos. Dahil ang chat, maraming kasalanan Pero pinatawad ng Lord, nilinis. Nakakasalan pa nga Ay kung may case lang po. May case na nangyari at yun po minimal At yun po very, very rare siguro. Isa lang yan Hindi 1% of 100, isa lang. Meron ako nabalitaan ganyan talagang ayaw na. Pwede. Yun ang reason mo. Ayaw mo patawarin kasi nangalo niya siya, yung lalaki o yung babae. Sinasabi ng Bible, hindi ka rin pwedeng mag-asawa. Mananatili kang single. Yan ang sabi ng Romans 7:1-3. Yan ang sabi ng 1 Corinthians 7. Basahin niyo po yung buong chapter na yan. Dahil ayaw mo makipagbalikan, ayaw mo makipagbati, hindi ka rin pwedeng mag-asawa. So ano po punto ko rito? Pag pag-ibig ang reason mo, hindi mahirap magpatawad. Pag pag-ibig ang motivation mo, hindi mahirap lumimot. Again, Jesus said, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po ang motivation ng Panginoong Jesucristo? Para mag-appeal sa God the Father, patawarin ang mga pumatay sa Kanya. Anong motivation niya? Love. Pag-ibig. Yun ang sinasabi niya in Matthew 5:42-48. Yung kaaway mo, pag nauhaw, painumin mo. Pag nagugutom, pakainin mo. Huwag mong gawa ng masama, ipag-pray mo, pagpalain mo. Maging maawain ka at mahabagin kagaya ng Ama at ikaw ay magiging sakdal. Because love is the marks of our perfection. 1 Corinthians 13:8, love never fails. Kapag nabubuhay ka sa pag-ibig, madaling magpatawad. Hindi pinag-uusapan yung divorce, yung annulment, dissolution of marriage. Pati abortion, wala po yan. Kasi kung hindi kayo kasal, hindi mo pwedeng i-cherish si sister. Actually, hindi cherish yan Ang term dyan, hindi mo pwedeng ila si sister.
At ikaw naman, sister, hindi ka pwedeng magpalas kay brother. Kasi hindi kayo kasal. Kaya walang abortion. Walang trial marriage. Walang trial sex. Dahil ang impyerno, hindi trial yan. Experience yan, reality yan. Dahil ang fornication at adultery, abomination sa mata ng Diyos yan. Sa English po, mabigat yung word na yan. Ayoko po sanang gamitin yung English. Kaya lang para makuha nyo po, yan ang gusto kong ipaabot. Mabigat po yung meaning po niyan sa English. Repugnant. Malignant. Alam niyo yung salitang repugnant, karimari-marim, karumal-dumal, napakalansa, napakabaho, napakadumi sa mata ng Diyos. Yung nga lang magbikini si sister dyan na nakaliyad yung dibdib kahit nakabikini yan. At pit na pit yung kanyang bikini. Abomination na sa Diyos yan. Kasi nilalad yung katawan. Kaya maganda pa yan. Kay Mr. Universe ka pa. Ano pang bayan o bansa nire-represent mo? Abomination sa Diyos yan. Ganon din yung lalaki. Ayaw na ng Diyos nun. Mga ngalunyat, makikiapid ka pa. Papatol ka pa sa baklay, parehas kayong lalaki. Papatol ka sa tomboy, parehas kayong babae. Yung babae naman, magpapakatomboy, hanap ng babae. Yung lalaki naman, lalaki ito gusto maging bakla, hanap ng lalaki. Karimari-marim sa mata ng Diyos yan. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 1, verse 18 hanggang 32, lahat po ng gumagawa nito ay hahatulan ng Diyos. At yung puot ng Diyos ay isa sa kanila, pati po yung kumukonsinti sa kanila. Kaya po yung mga batas na yan na ginagawa po ng Democrat sa Amerika at ng mga lawmaker sa Europe, sa UK, sa Canada, sa Asia, sa China, sa Japan, may divorce. Purihin ng Panginoon. Lahat po ito papanagutin ng Diyos. Yung pong nagpasa ng batas at nag-practice ng batas na ito, both of them will pay the price before God. God will throw them in hell unless they repent. Karimari-marim sa Diyos yan. In addition, yung pong pag-aasawa at pagsasama, nawala na po yung sacredness. Nawala na po yung kalinisan at kabanalan. Nababoy na po siya na dumi. Nadumihan. Para na po siyang sabsaban ng baboy, para na siyang koral ng baboy. Wala na pong sacredness, wala ng purity, wala ng holiness, puro sexual perversion na lang. Kasi walang love puro lust. Ito po yung problema ng mundo. At ito rin ang problema ng church ngayon sa buong mundo. Idolatry. Rejecting the first commandment. Kaya ang dalangin ko po na wag lamang po sa panahon po ng Holy Week natin maalala ang truth na to. Sinabi ko po sa inyo nung unang araw, uulitin ko ulit. Ang 7 last words ni Jesus ay hindi po pang mahal na araw. Hindi po ito Holy Week special presentation. Naalalahanin mo lang ito kasi Holy Week. No. It's wrong. It's not of God. Ang 7 last word ni Jesus ay pamumuhay. Araw-araw. Dinidiman ng Diyos yan. Kaya nga pinapaunawa sa inyo ng apostol ng Diyos, the best I can. Kaya hindi ako sumasabay sa tradisyon na marami po nagtuturo kay scholar pa yan, kay theologian pa yan because they're giving their education, they're giving their degree sa likod po ng presentation ng 7 last words ni Jesus. I am giving you the heart of God, the truth about that 7 last word. I'm not preaching out of tradition. I'm preaching out of a heart that is full of love to God, a heart that is broken and weeping for the sins of the church, this nation, and the world. And Jesus said, nauuhaw ako. Alam po niyo, nakakalungkot, napakarami pong hindi pumasok sa langit kahit naranasan ng Lord at nakita at narinig. Alam niyo kung bakit? Pinagpalit po si Jesus sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa tao. Kaya po ng mga taga-gathering, imbis na magpasalamat kay Jesus, kasi, yung demon possessed po ron, sangayon doon sa Mark 5:1-20, dinemonize sila, tinerrorize. Gabi-gabi hindi sila makatulog dahil ito pong demon possessed, umaalulong sa sementeryo natutulog. Sinusugatan ng bato yung kanyang katawan. Kinadena na po ito ng government ng gathering, paulit-ulit. Para lang po sinulid na, naalis niya po yung kadena. Walang makapigil sa kanyang sino mang tao. Imbis po magpasalamat ang mga taga-gathering dahil pinalaya sila ni Jesus dito po sa takot at ginagawa po ng demon possessed, ang ginawa po ay pinalaya si Jesus, pinaalis. Why? Dahil mas mahal po nila yung kanilang negosyo, yung mga baboy nila, yung kanila pong pinagkikitaan, kaysa sa source ng life, sa source ng living, kaysa sa kanilang provider, protector, deliverer, and one and only Savior. Dahil pinapunta ng Lord yung mga demonyo sa baboy. Kasi sa Jewish culture at custom, ayaw nila ng baboy. At ito po mga taga-gathering, maybe, pero malamang totoo po ito dahil hindi ko ito ni-research. Pero sigurado po ako out of this revelation. Hindi naman sila Jew. Kasi kung Jew sila, hindi sila magtitinda ng baboy. Because that is against the law.
Sila po ay Gentile. At yun ang reason bakit pinapasok ni Jesus ang mga demonyo sa baboy. Tuloy-tuloy sa dagat, sa ilalim. At ang ikalawang reason para yung mga demonyo bumalik sa impyerno. Dahil ang impyerno po nasa ilalim. Lupa man po yung nakatakip dyan o tubig, parehas lang po yan. Sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Impyerno. Malaking lugar ang impyerno. Malaki pa po siya sa Pilipinas. Malaki pa po siya sa China. Hindi ko po alam ang eksaktong sugat niya. But it seems to me, kung gaano kalaki ang langit, almost. Kung gaano kalawak ang langit, almost. Ganyan kalakit kalawak ang impyerno. Dahil po sa pera. Ikalawa, ayun, pinagsugulan po ng mga Roman soldier yung kasuotan ng Lord. Higit pang mahalaga sa kanila po yung kasuotan, yung mapapanalo ng pera sa pagsusugal, sa kasuotan ng Lord, kaysa kay Jesus na tagapagligtas nila. Kaya hindi po lahat ng Roman soldier na nagbabantay sa ibaba ng cross ay naligtas. Yung centurion lang. But not all the Roman soldier. Kasi ang puso't isip po ng mga sundalo nasa pera. Kasi mahal ang kasuotan ng Lord. Napakamahal. Pinagsugalan. Ipapagbili po yun. Wala po ron sa Savior. You must believe me, ayoko man pong sabihin, this is true and I have to say this. Marami pong pumunta ng impyerno, naranasan ng Lord umating kumanta. Naglingkod. Binigyan ng Lord na maraming pagkakataon, pero napahamak. Pinagpalit si Jesus sa pera. Pwede ko po i-journey mula Old and New Testament para i-convincein kayong totoo po siya. Gagawin ko po, pero i-journey ko rin kayo sa panong kinalalagyan natin ngayon. Si Balaam was destroyed because of money. Judas was destroyed because of money. Sapira Ananias was lost because of money. Kaya ito po mga magnanakaw na ikapu, hindi naghahandog pero gustong mapagpala. Okay lang sana kung bagong ligtas. Pero marami po rito matagal ng Kristiyano, naglilingkod sa Lord. Naranasan po yung maraming pagpapala for many years, nagtitestify. Pero ngayon, hindi na nagbibigay ng offerings. Dati no, nagbibigay ng TV, radio, mission na pala, may labi pa kay tatay. Ngayon, tight na lang. Pag tinanong mo sila bakit wala, ang paliwanag kasi maraming binabayaran. May lockdown ngayon. Actually, ngayon lang naman yung lockdown ilang taon mo lang ginagawa yun, wala pang lockdown na Ang nakalak talaga yung puso mo sa Diyos. So you don't give your offerings after you tie to God. Because you lock your heart to Jesus. Kaya talagang merong lockdown. And your spirituality is so down. And your monetary is so down. Kaya talagang may lockdown. At ikaw ang may gawa ng lockdown, not God. Marami pong paliwanag. Pero pagdating sa pagbabayad sa ilaw, sa tubig, sa inutang na sasakyan, bahay, matrikula ng anak, my God. Para maka-discount, nagbabayad in advance. Ito po malungkot. Hindi to bagong Kristiyano Kung bagong Kristiyano, maunawaan mo pa Kahit hindi buo ang ibigay. Kasi bago pa lang, wala pang naunawaan. Pero ang kinakausap ko po, matagal na. Mahigit 5 taon, sa Lord, 10 taon, marami nang naranasang pagpapala. Paulit-ulit nagtitestify. But now, shame to them. Yung testimony po nila ay bad testimony. Pero may pagkakataon pa po tayo. Tingnan nating mahalin ang pera, material na bagay, ng higit kay Jesus. At kapantay ni Jesus. Kaya kung mahal mo, Lord, di ka mangungutang ng sasakyan ng bahay ng marami pang material na bagay. Especially, mahirapan ka magbayad. At doon na lang pupunta sweldo mo. Magnanakaw ka na ng tithe offering. Dati nga, iba sa inyo, nagpiperis fruit pa, ngayon wala Kaya yung mga fruit po nyo, puro rotten. Kasi you don't put God first. You don't have first fruit. So you have no fruit. Because you don't put God first. At kung meron kayong fruits, rotten. Bulok. Maasim. Hindi pwedeng kainin. At ang bunga isa, inuud pa. And I ask God to help me today. Jesus said, nauuhaw ako. Mga anak, mga minamahal, hindi maibigay ng mundong pag-ibig kay Jesus. Malibang makakilala sila sa kanya lang ibibigay. Ay kung may nakapalo dito ngayon, ako po yung naniniwalang ibibigay niya na. Kahit siya po yung may reliyon at religyoso lang. Dahil naintindihan niya ang katotohanan. Because no one can defeat the truth. No one can duel against the truth. No one. Tayo lang po na niligtas niya at sumakanya ang magpupugnaw ng uhaw ng Panginoon sa pagmamahal. Samahan niyo si Tatay Apostol, ang buong Jesus Worldwide Ministries.
na magmahal sa Panginoong Hesus. Samahan niyo po kami. Samahan niyo si tatay, si nanay, ang aking buong pamilya, ang buong GCIC Worldwide Ministries, ang pamilya po ng buong ministeryong ito. Church of God, Philippine Island Nations of the World, na magmahal kay Jesus. Buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip. Especially, bababa na po siya. Sa araw-araw nating pamumuhay, let us fulfill the first commandment. Let us love the Lord with our whole being. And how to do that? Worship Him. Have an intimacy with the Lord. And how to do that? After worshiping Him, make Him the first in your life, intimacy with God is so deep, then obey His commands. And lastly, be faithful to Christ. Be faithful to Christ. Be faithful to Jesus. And the Lord will respond and say to you, come, enter in the joy of your Lord. Dine with me, eat with me, sup with me. Come, be my bride. Come, for the marriage supper of the Lamb is at hand. Samahan po niyo ko, ang pamilya ko, ang ministeryong ito, na punuan ang pagkauhaw ng Panginoong Hesus sa pagmamahal. Kung hindi nyo nagawa noon, simulan po natin ngayon. Pagtaas po tayo ng dalawang kamay. Let us sing with our heart, with our whole heart. Let us love the Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I love you. And all that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. It's in you, Lord. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Yes, Lord, with all my heart. I love you. And all that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Keep singing so song. Punuan na po natin ngayon ang pag-uho ng Panginoon sa pagmamahal. Simulan na po natin ngayon. Sama kayong sulok sa Pilipinas at buong mundo, pray this with me. Say this. Ama, patawad po sa kasalanan ko ng idolatry. Hindi lang po sa mga patay na tao at mga rebulto nila. Dahil wala ako nun. Dahil ako ay Kristiyano at anak mo na. Hindi sa mga tao. Mula sa sarili ko, sa pamilya ko, nagmahal sa akin at minahal ko. Material na bagay, pera, negosyo, trabaho at pinag-aralan. Even though hindi ka against magmahal kami, dahil tinuruan mo kaming magmahal. Ang problema, minahal ko sila ng higit kaysa sa iyo. Inuna ko sila kaysa sa iyo. Lahat ay gagawin ko para sa kanila, pero hindi ko ginagawa lahat para sa iyo. Lahat ay ibibigay ko para sa kanila, pero hindi ko na ibigay ang lahat sa iyo. Ang totoo nga, hindi na ako nagpe-first fruit. Nagnanako na ako ng tithes and offerings. Ang binibigay ko sa iyo, puro paliwanag, justification, explanation. Pero pagdating sa babayaran sa school ng mga anak ko, pagdating sa babayaran sa bahay, sa kotse, sa pang-araw-araw na pangangailangan, ayokong malate, advance ako, kasi nga may discount pa. Pag binayaran ko ng maaga ang matrikula ng mga anak ko, nagkasala po ako ng napakalaking kasalanan. Nauuhaw ako sa bagay ng mundo, pero hindi ako nauuhaw sa iyo. Kaya hindi ko nadama sa puso kung nauuhaw ka sa pag-ibig ko. Dahil kung ikaw ay minahal ko ng totoo, una sa lahat at higit sa lahat, ay maintindihan ko at maunawaan ko, madadama ng puso ko na nauuhaw ka sa pag-ibig ko. Kaya ang pag-ibig na yun sa iyo ko ibibigay ng buong puso, buong lakas, buong kalalaw at buong pag-iisip. Hindi sa iba, lalo na sa sarili ko. Ama, nagkasala po ako ng totoo. Nakita ko na ang dahilan kung bakit ako nabigo sa buhay. Patawad po. Patawad. Patawad, Panginoong Yesus. Kung hindi kita minahal ng totoo, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip, at piniyagan ko ang puso ko na mahati. Natawad, tinawag mo ko bilang pastor, bishop, senior pastor, spiritual director. Alam ko yun, pero hindi ako nagpo-full-time. Natatakot ako na mawala ng comfort. Sasabihin ng pamilya ko, ng sino pa, napakalaki ng kasalanang nagawa. Natawad po na piniyagan kong mapuno ang puso ko ng hinanakit, habag sa sarili, takot, sama ng loob, tampo, hinanakit, at hindi pagpapatawad. Dahil kung nagmahal lang ako sa iyo ng totoo, ng una sa lahat at higit sa lahat, hindi ito nangyari sa puso ko. Because love casts out fear. And love knows no torment. Love knows no barrier. Love knows no color. Love knows no mistakes. Love knows no pain. And love
covers the multitude of sins. Forgive me for not loving you and walking in love. Hindi pa huli ang lahat, Ama, mabait ka at mapagmahal. Hindi mo lang ako patatawarin ngayon, kakalimutan mo mga kasalanan mo. At magsisimula na ako ngayon na magmahal sa iyo ng totoo. Sumunod sa mga utos mo. Magtiwala sa iyo ng lubos at ganap. Magpakatapat habang panahon. Kaya ako yung magpapatawad na rin. Pinatatawad ko na ang mga tao na naging daan kung bakit ako naghinanakit. Ngayon din. Sige po, patawarin niyo po sila, mga minamahal. Forgive them. As the Father forgave you, as the Lord Jesus Christ forgave you, forgive them now. As God forget your sins and He remember it no more, forgive and forget their sins now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay, kung kayo naman po ay walang hinanakit at tampo, pero kayo po ay alipin ng alak, sigarilyo, sugal, pangangalo niya, pakikiapid, kalaswang, kahalayan, immoralidad, ingin niyo po ng tawad lahat yan. Itakwil niyo po ang mga yan, pati ang bawal na gamot, panloloko ng kapwa, pagsisinungaling, pandaraya. Ingin niyo po ng tawad. Sabihin niyo, tinatakwil ko ang lahat ng ito, Panginoong Jesus. Hindi ito para sa akin. Ayoko ng ganitong buhay. Gusto kong mabuhay sa piling mo habang panahon. Patawad. Wala ngayon ang lahat ng ito, wala nang bahagi sa puso ko. At sabihin po natin itong lahat, pati po'y nagpatawad at nagtuwil po ng kasalanang binanggit ko ngayon. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, mga gamot, Panginoon, at tagapaglitas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Punuin mo ang puso ko ng buhay mo, ng presensya mo. Pagharian mo ako. Punuin mo ang puso ko ng pag-ibig mo para mahalin kita ng una sa lahat at higit sa lahat. At ipaglaban sa lahat. Manindigan para sa iyo sa lahat at harapan ng lahat. Salamat po. Sa pribilehiyong mahalin ka. At ikaw buhay ang unang utos araw-araw habang panahon. Lord, pupunuan ko ang uhaw mo sa pag-ibig na hindi ibinigay ng taga-mundo. Pupunuan ko. Now will you bow your head and lift your hands and let us worship Him? Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. In every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, I give you praise.
All that I adore is in you. It's in you, Lord, in you alone. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. In every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. In every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Father, I bless your children today with your health. Pinawawalang bisa ako anumang sakit sa inyong katawan mula utak hanggang talampakan. Pinawawalang bisa ako yung glaucoma, katarata, high blood, epilepsy, takot sa virus ng diablo. Pinawawalang bisa ako sakit nyo sa buto, sa bato, sa atay, sa baga, sa bituka. Pinawawalang bisa ako ang inyong pagka-paralyze. Ang problema nyo sa spinal cord, sa pelvic bone. Pinawawalang bisa akong ulcer na yan, ang diabetes ninyo. Ang myoma, ang bato sa bato, ang pinawawalang bisa ako. Ang hepatitis A and B. I rebuke that diseases. I rebuke that sicknesses. Now go! In Jesus' name and never to return. And I decree, lahat ng may sakit ay magaling na. Gumalaw na po kayo, huminga na po kayo, pinagaling na kayo ng Panginoon. Sakit po sa batok ay pinagagaling ni Jesus. Sakit po sa tenga ay pinagagaling ng Panginoon. Sakit sa tiyan ay pinagagaling niya. Sinusitis, I rebuke you, ay pinagagaling na. Allergy, I rebuke you, pinagagaling ng Panginoon. Huwag niyo na pong hintayin, tawagin ko po ang inyong pong gagalingan. Kayo po'y pinagaling niya. Nagumalaw na po kayo, kumilos na po kayo. Do what you cannot do before. Begin to bend, lift your hands, inhale, exhale, and praise God for your healing. So please, i-share po natin ang revelation ito at mga revelation sinasabi ng lingkod ng Diyos ang Tatay. Be a blessing para marami pong pumasok sa langit. And I close. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. And everybody say, I will. Amen and amen. Praise God. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.